Sa isang liblib na nayon, matatagpuan ang isang lumang napabayaan ng bahay. Sinasabi ng mga matatanda na tahanan ito ng isang batibat, isang mahiwagang nilalang na may kakayahang magpalit anyo at magdulot ng kamalasan. Si Miguel, isang matapang na binata, ay hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Para sa kanya, ito ay pawang mga alamat lamang. Isang araw, nagpasya si Miguel na galugarin ang lumang bahay. Nakapagtataka ang katahimikan ng lugar, tila may kung anong nagbabantay. Habang papasok siya sa loob, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin at ang amoy ng mabahong lupa. Sa loob, nakakita si Miguel ng mga sirang muebles, mga lumang larawan at mga gamit na tila may mahabang kasaysayan. Habang naglalakad siya sa maalikabok na sahig, narinig niya ang isang mahinang ungol. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Inisip niya na marahil ay guni-guni lamang iyon. Ngunit muli siyang nakarinig ng ungol, mas malapit na ngayon. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha at nakaramdam siya ng kakaibang takot. Biglang may isang anino na lumitaw sa kanyang harapan. Isang matangkad na nilalang, maitim at payat, na may mahabang mga daliri at matatalas na kuko. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok at ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Isang batibat. Sinubukan ni Miguel na tumakbo, ngunit ang batibat ay mas mabilis. Hinabol siya nito sa loob ng bahay. Ang mga ungol nito ay tila sumisigaw ng galit. Nang maabutan siya ng batibat, naramdaman niya ang malamig na kamay nito sa kanyang balikat. Sinubukan ni Miguel na pumiglas, ngunit ang lakas ng batibat ay hindi matatawaran. Hinila siya nito palayo sa liwanag, papunta sa isang madilim na sulok ng bahay. Doon, nakita niya ang mga labi ng mga nakaraang biktima ng batibat. Sa gitna ng kanyang takot, naalala ni Miguel ang mga kwento ng mga matatanda. Sinasabi nila na ang batibat ay mahina sa mga banal na bagay. Kinuha niya ang maliit na krus na nakasabit sa kanyang leeg at itinapat ito sa batibat. Nagsigawan ang batibat sa sakit at mabilis na nawala sa paningin ni Miguel. Nanginig siya sa takot, ngunit nakaligtas siya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, hindi na muling lumingon. Natakot ka ba? Gusto mo pa bang marinig ang ibang nakakatakot na kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa dilim? Mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang horror stories.